So, meron po ako ditong Slim E. Naka-J-tag to. O RGH2 siguro. Ko-convert ko sa RGH. So, tignan natin kung gaano siya kabilis mag-boot. So, ayan yung ayan. So, nag-drain yung power supply. Nag-drain din siya doon. So, ayan signal sa TV, no signal. So, hintayin natin siya mag-boot. uh, 50 seconds. Tignan natin itong source. Tama naman. HDMI 2. Hindi pa rin siya nag-boot. Anong sira? Ayun yung mag-boot. Minute 38 39 1 minute 39 seconds. Ayan, nag-boot na. So yan 1 minute 39 seconds. So i-RGH ko to, then popos ko ulit. Ayun, umugong na yung pan, naka freestyle. Ibig sabihin naka J-tag to, baka RGH2. So convert natin ng RGH3 Instaboot. 1 minute 40 seconds bago siya nag-boot. Okay, so babaklasin ko to. Start ko na yung video. Kaya RGH ko. Tignan natin. Yan na yung unit. Yan o. Binuksan ko na. So makita nyo may tip siya. Naka RGH2 or J-tag. So ayan, tatanggalin ko yung mga hinang na yan, lahat na yan. Tatanggalin ko yung chip na i-flash ko na siya ng pang RGH3. So mawawala na itong chip. And then hindi ko na pakikita kung paano, kasi meron naman yan sa YouTube, madami nang gumawa niyan, pati yung pag-flash ng RGH3. So hindi na natin ito gagamitan ng Pico o non-flasher, yung inihinang pa dito kasi magkakabit po ulit sa computer sa program. Hindi na po, ginamitan ko na ito ng flasher, simple non-flasher. Makita nyo 4 gigabytes. So ito mawawala na ito, tatanggalin ko ito, wawiring ang po ito ng pang RGH3, which dalawang wire na lang. Corona to. So hopefully makita natin to kung anong version. Kailangan pa natin lagyan ng sa tingin ko hindi natin to kailangan lagyan ng postfix. So tingnan natin kung anong version to. So after na, pakita ko sa inyo pag na-wiring ko na ng nung RGH3, 2 wires lang plus resistor. And then ililinisin natin to malinis na malinis. Palitan natin ang thermal paste. And then titingnan natin kung gaano kabilis siya mag-boot compare kanina. Okay, so papos ko ulit. So tinanggal ko na yung heatsink. At itong version na to, kailangan natin ng CPU postfix adapter. Nung araw kasi wala pang postfix na ganito. So sinasaksak lang nila ito yung wire, which is hindi siya stable at siyempre hindi professional kasi wala pa mga postfix nun. So or nagtitipid yung nag RGH nito, nilagyan sinaksakan lang ng wire doon. Minsan sumasablay kasi yung saksak na yun, so minsan hindi
Yung sa pagbuboot, minsan hindi siya nagbo-boot. So lalagyan natin siya ng Postfix adapter. So bibidyoan ko ulit maya pag nakikabit ko na. So hindi ko na pakikita kung paano kasi marami na sa YouTube niyan. So papalitan natin to, tanggalin natin lahat yan. Linisin ko ito lahat, malinis sa malinis. Likod, harap. Pa-flush natin lahat yung alikabok niyan. So tingnan natin. Video ko ulit pag nakakabit na itong post adapter. Postfix adapter para dito. So ang version na to kailangan ng Postfix adapter. So niligyan lang siya ng, kung makikita nyo, ayan, tinape pa, nakasaksak yung wire dun sa gilid. Marami ng tutorial sa YouTube, so manunin nyo lang, matagal na yung mga video na to. So ngayon lang tayo ulit nagbibideo kasi hobby natin to, nagbalik lang tayo sa hobby na to. So video ko ulit pag nakabit na yung Postfix. Okay, share ko lang itong gawa nung dati. Yung mga plugs di nila nililinis. So ayan ang itsura. Natanggal ko yung mga hinang, makikita nyo. So lalagay ko sa big screen. Ayan, kita nyo. Ayan, tinanggal ko na ibang wire. So makikita nyo dito, ano, plugs hindi nila nilinis. Naglagay sila ng jumper. Kasi gina-jumper yung mga dalawa na to. So hindi nila nilinis yung plugs. Gumamit sila ng plugs pero hindi nila nilinis. In the future, kaya nagkakaroon ng failure dahil yung kinakalawang yan. Kakalawangin yung circuit board pati dito. So yun nagkukos kaya nasisira yung mga X-Wax natin. Ayan. So kita nyo, malikabok pa yan. Ay, malikabok. So lilinisin ko yan. Gagawin nating makins ulit yan. So video ko ulit, diretso natin. Yan, nailagay ko na yung Postfix. So hindi ko muna ito tinanggal para makita nyo na hindi nakakabit. So nakakabit na yung Postfix. Sinikure ko siya ng caption tape. Okay na po yan, hindi ko inihinang para kung kaproblema madaling magtanggal yung Postfix. So binabit ko ito temporary. Tapos yung dalawang wire, kung makikita nyo, ayan sa likod, RGH. Ayan po yung RGH, 2 wires lang. Tapos walang chip, tatanggalin natin yung chip na yan. So ngayon lalagyan ko siya ng konting thermal paste. Konti lang muna kasi testingin ko kung magbubut na siya kasi hindi ko pa ito napag-boot. So kabit natin itong heatsink. Sensya na, isang kamay lang. So natin itong pan. Yan. And then power supply. Yan. Tingnan natin ang power supply. So tingnan natin kung magbubut. May power na yan, power supply. So nakalapat ito. Bigyan ko ng caption tape. Okay, nakalapat naman. So expire. Ito magbubut. RGH3 na. Okay, power. Ito magbubut. Maikit yung pad. Tayo natin yung signal. Power. Maikit yung pad. Oops, ayun, nag-boot na. So RGH3 na. So yan. So kita nyo naman, walang chip. Ayun, namatay yung TV. Yan, punta na sa kanyang menu. So tayo natin ulit, tignan natin kung gano'ng kabilis. So kanina 1 minute plus patay live. So yan, power on. 1 2 3 4 5 6 7. Boot na agad.
So ganun siya kabilis mag-boot pag RGH. Insta-boot siya. So ayan, insta-boot. So isa pa, patayin natin ulit. Okay. So ayan. Isa pa. Power. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wala pang 6 seconds, nag-boot na. So, gamit po talaga siya. So, okay na yan. So, kaya na ulit. I-assemble ko na to. So, okay na. Okay. So, ito na yung final bago ko assemble lahat. Malinis na siya. Wala na yung chips. Ayan yung chips. Nanood ko na yung chips. So, testing natin yung ulit. Dinalitan ko na ng thermal paste. Yung saktong amount ng thermal paste. So, wala pa yung mga DVD at saka yung CAD ng hard drive. Dinisin ko pa. So, testingin natin ulit. Tingnan natin kung gano'ng kabilis mag-boot. So, press ng button. Pag ilaw, ito tayo magsimula ng timing. 2, 3, 4, 5, 6. 6 seconds, nag-boot na siya. 5 to 6 seconds, nag-boot na. So, okay na yan. Bubuuin na natin to. Then, itong hard drive, ito pa rin yung kakabit natin. Pero, gagawin nating Aurora, hindi na dun sa freestyle. So, gawin natin. Balikan natin ulit. Okay na. Alright. So, ito na, na-assemble ko na. So, check ulit natin. Booting. 1, 2, 3, 4, 5. Less than 5 seconds nag-boot siya. So, ayan. May mga ginawa ko ng Aurora. Ayan nyo lang. So, ginawa ko na siyang Aurora. Ayan. Yung mga games na kasi kaya medyo ayan. Ayan yung mga games. Bigyan ko ng mga games. Tapos kung makaka-encounter kayo ng mga bootleg pa ng CD, itong in-RGH ko, nilagyan ko ng plug-in na magbabasa siya ng mga backup CD or tinatawag na bootleg. Ayan, bootleg. Ang dami kong bootleg. May 50 pieces tong bootleg na to. So, testingin natin ang isa. Halimbawa, magandang sample. Yung madaling basahin. Ito. Bootleg Street Fighter 4. Street Fighter 4. Ayan. So, ito nyo dun sa Aurora. Dun. Checking. Pag lumabas ang logo dyan, subol yan, babasahin yan. Yun, Super Street Fighter 4. So, bootleg yan. Ibig sabihin po ng bootleg is mga pirata, kopya. So, ang maganda pa dun sa bootleg, kung pwede nyong kopyahin, i-rip nyo yung laman ng CD. Parang ganito. Pakita ko sa inyo. File manager. Ayan sa DVD. Yung buong laman na yan, kukopyahin nyo yan. So, na-backup nyo na siya. Pwede na rin. Katulad ng ginawa ko sa actually mga kung makikita nyo dito, yung mga Guitar Hero na yan, tatlo yan. Bootleg lang yan. Ayan. Nakopya ko siya sa bootleg na nabili ko. Parang nirip ko ba siya? So, mayroon na akong digital copy. So, yun lang. RGH3, mabilis siya mag-boot. Patay ulit natin. One more time. Patay. Mabilis siya mag-boot.
So, on ulit. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Boot na siya. Compare sa RGH2 or JTAG. So, yun po. Pass boot, chipless. Ano ba yung chipless? Tinanggal ko na yung chip. So, yun lang. End na natin itong video. Masyado na mahaba. Aurora. Papalitan ko ito ng skin. So, ready na po yan. Yun. See? Yung kasing hard drive nito, may mga laman ng games, hindi ko na binura. Ginawa ko lang siyang Aurora. Dati siyang freestyle. Mas maganda kasi yung Aurora. So, kaya yung ibang mga games yan, tatanggalin yan kung ano yung gusto nung may-ari. Alright, yun lang po. Thank you. End na natin to. Shut down. Okay.